O ito, ha? Mayroong mga nagsasabi na dapat ireklamo na ang mga senador na pro Sara, yung mga yung 18 na senador na na bumoto doon sa remand pagbalik sa Kamara ng articles of impeachment. Dapat mayroong mga nagsasabi na questionin na sa Korte Suprema para talagang malaman kung sino ang tama. Kaya lang sa press con kanina ni Coco Pimentel, sabi ni Coco Pimentel, wag karakarakang sagpangin yan. Yang mga nag-uudyok na yan, na dalhin na lang sa Korte Suprema kung may reklamo sa ginagawa daw nila. Sabi ni Coco Pimentel, trap yan. Patibong yan, wag kayong papasok dyan, wag tayong papasok dyan. Maganda yung paliwanag ni Coco Pimentel. Naalala natin na si Chis Escudero, kapag kini-question mo dun sa kanyang mga ginagawang pang-delay ng impeachment trial, ang laging sinasabi ni Chis Escudero, kung hindi kayo kumbinsido sa mga desisyon namin bilang impeachment court, dumulog na kayo sa Korte Suprema. Di ba? Ganon? Di ba, Marvin Rivera? Sa Kura 35, ganon lagi ang sinasabi ni Chis, King Donato. Ang sinasabi ni Chis, kung hindi kayo kumbinsido sa ginagawa namin, kung may question kayo, ay dalhin nyo na lang sa Korte Suprema, doon na lang kayo magreklamo para magkalinawan kung sino talaga ang tama. Ang sabi ni Coco Pimentel, huwag tayong sasagpang dyan. Bakit? Tama si Inas Ricafrente, more delay pag napunta sa SC. Yun, tama. Napanood mo ba yun, Kabunyog, Inas Ricafrente? Yung press con ni Coco? Kaya ang lumalabas tuloy dito parang lumalabas na planado ni Chis Escudero ito parang planado ni Chis Escudero. Sa halip na magtuloy-tuloy na yung impeachment trial, magtuloy-tuloy na, ang ginawa nila Chis Escudero at Cayetano, ni-remand, ni-return back sa House. Ina-anticipate siguro nila Chis Escudero, kung binalik natin yan sa Kamara, ki-questionin tayo niyan. Pag question tayo sa Korte Suprema, wala na. Hindi nagugulong ang impeachment. Tama, mayroong punto si Coco Pimentel doon. Actually, napanood ko rin yung interview kay dating Supreme Court Chief Justice Reynato Pono. Siya ngayon ang leader ng PhilConsa. Ganun din ang sabi ni dating Chief Justice Reynato Pono. Sabi ni dating Chief Justice Reynato Pono, pwede namang dalhin sa Korte Suprema. Kaya lang, tandaan nyo na ang Korte Suprema matagal dyan. Pag dinala mo yan sa Korte Suprema, matatagalan dyan. Ngayon, ang Korte Suprema kasi, ayon kay dating Chief Justice Reynato Pono, yan ang court of last resort. Ibig sabihin, pag wala na talagang ibang solusyon, doon ka na lumapit. Pero, hanggat kaya pang solusyonan yan, halimbawa, kung ang mga senador ay dinidelay ang impeachment, ay di kalampagin mo. Kalampagin mo. Ipakita ng taong bayan na frustrated sila sa ginagawa ng Senado. Pag kinalampag mo ang Senado, action ito. Pero kung pag dinala mo yan sa Korte Suprema, lalong matatagalan sa Korte Suprema kasi matagal ang Korte Supremang umaksyon. Pero kung yung Senado, kung hindi ginagawa ang kanilang katungkulan, kalampagin mo na lang. Kaya tama yung sinasabi ng marami. Dapat yung mamamayan makialam sa proseso ng impeachment trial. Pag ang mga senador ay nagiging garapal, hindi ginagawa ang tungkulin nila, kalampagin sila. Pag dinala mo kasi sa Korte Suprema, ayon kay Coco Pimentel, pag dinala mo sa Korte Suprema, ligtas na si Sara. Kasi pag dinala mo sa Korte Suprema, ang issue na sa Korte Suprema, hindi na yung katiwalian ni Sara. Masishift ang issue doon sa legality ng impeachment. Hindi na tungkol sa mga ginawa ni Sara. Kumbaga, ang issue sa Korte Suprema, legal ba
o constitutional ba, valid ba, legal ba ang mga ginawang procedure sa impeachment. So ibig sabihin, legality na ng impeachment ang issue. Oh, ang dapat na pag-usapan sa impeachment trial ay kung totoo ba na grabing katiwalian at pang-aabuso at paglulustay sa pundo ng bayan ang ginawa ni Sara. Doon dapat nakasentro. Tinala mo sa Korte Suprema, hindi na yun ang issue. Hindi naman yun ang pag-uusapan sa Korte Suprema, yung korupsyon ni Sara eh. Ang pag-uusapan sa Korte Suprema, kung tama ba ang ginawa ng Senado. Kaya sabi ni Coco Pimentel, wag tayong papasok doon sa trap. Yung sinasabi ni Chis Escudero na dalhin nyo na lang sa Korte Suprema, pag dinala mo yan sa Korte Suprema, masishift ang tensyon. Hindi na tungkol sa korupsyon ni Sara. Kung pag-uusapan na dyan, question of law. Kung tama ba ang ginagawa sa impeachment? Constitutional ba ang mga ginagawa ng Senado tungkol sa impeachment? So, Senado na ngayon ang pag-uusapan, hindi na si Sara. Ngayon, kung matagal yan bago ma-resolve, abutin yan ng 6 na buwan to 1 taon, 1 taon na ligtas si Sara. Kaya, kumbaga, ang sinasabi ni Coco Pimentel, ituloy lang ang laban. Ituloy lang ang laban. Dito sa Senado ang laban, wag sa Korte Suprema. Yan yung ito yung pagkakasabi ni malakihin ko nga itong na to. O yan mga kabunyog Ayan O yan. Sabi ni impeachment court critics told not to go to SC. It may be a trap. O yan. Kumbaga, yung mga kritiko sa impeachment court, sino ba yung mga kritiko sa impeachment court? Yung mga kritiko doon sa mga senador na nag-remand. Kaya yung mga ayaw, yung mga kontra, yung mga kritiko sa ginagawa ng Senado na dinidelay ang impeachment ni Sara, impeachment trial, sabi ni Coco Pimentel, do not go to the AC. Wag. Trap yan. Trap yan. Ganon din ang sinabi ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno. Totoo naman, isa yan sa paraan, dalhin mo sa Korte Suprema. Pero last resort na lang yan. Huwag mong gamitin yan kasi pag ginamit mo yan, abor yan kay Sara Duterte. Kasi doon na sa Korte Suprema ang laban. Kaya parang lumalabas dito mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Planado ba ito nila Chis Escudero? Talaga bang ganun ang gusto ni Chis Escudero? Na ganito, gagawa sila ng mga hakbang na wala na sa batas, wala na sa konstitusyon. Pag ginawa nila yon, tulad niyang pag-remand, pag-return back, pag ginawa nila yon, ang iniisip nila Chis Escudero at ng mga senador na makasara, i-questionin sigurado yan sa Korte Suprema. Pag question yan sa Korte Suprema, okay yan. Para doon na muna ang focus sa Korte Suprema. Ang pag-uusapan doon, hindi na tungkol kay Sara, tungkol na sa legalidad ng impeachment. Maiiba na ngayon ang Kaya parang kung titingnan nyo, parang planado Kaya naman siguro si Chis, paulit-ulit, sabi ni Chis Escudero, kung hindi kayo kumbinsido sa ginagawa namin, di dalhin nyo na lang sa Korte Suprema, di ba? Yun yung sinasabi ni Chis. Paulit-ulit siya nun. Kung may question kayo sa aksyon namin ng impeachment court, dalhin nyo, questionin nyo kami sa Korte Suprema. Pero ito na, nagwa-warning si Coco Pimentel, wag. Do not go to the Supreme Court. Trap yan. It may be a trap. Yan din ang sinabi ng PhilConsa ni retired Supreme Court Chief Justice Renato Puno. Ang Supreme Court ay court of last resort. Pag dinala mo yan sa Korte Suprema, matatagalan lalo dun. Matatagalan lalo doon. Kaya ito mga kabunyog. Kumbaga ang dapat gawin dito, political pressure ng mga tao. Kapag itong mga senador ay nagpapakagarapal na pinuprotektahan si Sara, dinidelay ang impeachment trial, kalampagin ang Senado. Kanampagin ang Senado. Direct nating i-pressure ang Senado na umaksyon.
sundin nila ang konstitusyon. Mas yun ang tama. Sabi ni Coco Pimentel at sabi ni retired Supreme Court Chief Justice Renato Puno, sa Senado ang laban. Ang Senado, kalampagin ang Senado na umaksyon ito ayon sa saligang batas. Ayun. Ayaw ni Chis noon. 'Di ba? Si Chis Escudero sinasabi, "Huwag niyo kaming pressurein. Pag pro-Sara kayo o anti-Sara kayo, hindi namin kayo papakinggan." 'Di ba? Ganun ang sinasabi ni Chis. Kasi ang gusto ni Chis sa Korte Suprema na pag-usapan. Pero hindi natin patatahimikin si Chis Escudero. Sa totoo lang, habang ini-expose natin ang kabangkarutihan ng Senado sa pangunguna ni Chis Escudero, iniinda naman ni Chis. Napipiko na nga si Chis. Naaaburido. 'Di ba? Kasi alam niya na kung may kinamumuhian ngayon na politiko, siya yun. Kung may sobrang kinamumuhian ngayon, siya yun. Saka sila ni Joel Villanueva, sila ni Cayetano, isama na yung mga pro-Duterteng senador na sila Bato, sila Bongo, sila Padilla, sila Aimee. Yan ang totoo. Kaya, wag natin kaligtasin si Chis Escudero. Yung gusto niya na lumapit na lang sa Korte Suprema, wag. Matatagalan doon. Lalong madidelay. Pag dinala sa Korte Suprema, lalong madidelay. Kaya wag tayong papasok sa sinasabi ni Chis na dalhin nyo na lang sa Korte Suprema. Crap yun. Patibong. Talagang planado nila Chis na gumawa sila ng mga hakbang na kikwestiyonin natin sa Korte Suprema. Question natin sa Korte Suprema, pabor kay Sara yun. Pabor kila Chis yun. Yun, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi natin sila papayagan dyan. Ilalaban natin itong impeachment. Ilalaban natin ito. Dapat yung Senado, kalampagin natin. Kalampagin natin. Itong Senado, wag nating hayaan na ang gusto kasi ni Chis, kumbaga, mawala sa kanya ang pressure. Kaya pag dinala mo nga naman sa Korte Suprema, wala na sa kanya. Sasabihin niya, nasa Korte Suprema na to, pag doon na lang, hintayin nyo na lang kung anong desisyon ng Korte Suprema. Parang mag-uhugas kamay si Chis, parang Poncio Pilato. Gusto niyang makaligtas . Kaya ganyan, mga kabunyog, mga kababayan. Salamat kay Coco Pimentel at nagwa-warning sa atin, huwag pumasok sa trap. Huwag pumasok. Ganon din si Renato Puno, dating Chief Justice. Sabi niya, wag kayo kaagad pumunta sa Supreme Court. Matatagalan lalo, madidelay lalo. Sa Korte Suprema, lalong maaabala. Yan yun. Kumbaga, pabor yun kay Sara kapag dinala sa Korte Suprema. Pabor din yun kay Chis. Kasi hindi na siya kakalampagin. Ang sasabihin niya na lang, ay nasa Korte Suprema na yan. Doon na lang, di ba dinala nyo na sa Korte Suprema? Hintayin nyo kung anong desisyon ng Korte Suprema. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan. Tama si Coco Pimentel. Huwag tayong papasok sa patibong. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan. Pinanood ko rin yung kay dating Chief Justice Renato Puno. Kaya ito, ganun din ang sabi ni dating Chief Justice Renato Puno. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan? Sige, mabuhay tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.